Good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat ng mga kabayan sa buong mundo, lalo tigit dito sa National Capital Region at Mega Manila. Ito po yung ating pag-uusapan ngayon. Okay? Destabilization. Patuloy pong ginagawa ng mga anti-Marcos or mga grupong ayaw kilalanin at suportahan itong administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Okay? Isa yan sa ating pag-usapan. Pangalawa, ito. Kakaiba talaga sa Amerika. Iba talaga ang malalaking mga bansa at pagpapatupad ng kailang batas. Alam ba ninyo, sa Estados Unidos, meron pong isang Black American yata o isang parang anti-President Trump na naglabas ng kanyang mga saloobin sa social media na batikos kay President Trump. At itinuring po ng mga otoridad sa Amerika na violence threat against President Donald Trump. Alam nyo, inaresto at kinasuhan. Pero dito sa Pilipinas, hindi nangyayari yan. Napakarami po na nagbantana sa buhay ng ating Pangulo. Maraming tinuturing na hindi lang violence threat, kung hindi active threat, katulad ng ginawa ni Vice President Sara Duterte noong nakaraang taon sa isang press conference na inamin niyang meron siyang inutusan para kunin ang buhay ng Pangulo, ng First Lady at ng Speaker of the House. On the record yan, authentic ang video at audio ayon sa NBI. Pero until now, wala pong naaresto at wala pong nakakasuhan. Yan po yung malaking pagkakaiba. Okay? Ito, paparinig ko po sa inyo itong report ng sa Amerika kung paano at bakit nila inaresto ang isa kong tao na may tuturing nga po na violence threat against Donald Trump. Ayan, no? In the meantime, we also got an update. There's a Florida man that we heard from police that was arrested for making threats against President Trump. Let's listen into that press conference that just got underway a few minutes ago. Ayan, no? Mga otoridad, mga agent, at mga kinaukulan po. Okay, I'm Chief Tony Araujo. You got the spelling? I'll say it again, A-R-A-U-J-O. Chief of Police with the City of West Palm Beach. With me over my right, Chief Spatera runs operations. Some of the detectives involved, Detective Lieutenant DeVito, who oversees our detective bureau. Detective... Press conference po natin. Pakinggan po natin ito. Detective Material. There you go. I have them written down, but obviously I didn't bring my piece of paper up here with me. So I just want to start off by telling you I'm going to answer a few questions, what I might be able to answer after the information I'm about to give you. Yeah. I'm done giving it to you. The victim in this case is the President of the United States, Donald J. Trump. You'll see that in the probable cause affidavit once it becomes public record. I want to give you a series of the chain of the events of how this happened and how we arrived at probable cause. It'll be a quick snapshot. So, I want to announce the arrest of the suspect in this case. His name is Shannon Atkins. He's a male, 46 years of age, who resides in the city of West Palm Beach. The timeline, on January 19th, late, a tip was given to the FBI National Threat Operations Center. It was given to them by a gentleman that resides in Okeechobee, Florida. He reported the threats were posted on Facebook. They were violent, rhetoric, political views, in his opinion, aimed at the president. Very early on January 20th, our West Palm Beach detective that's assigned to the FBI task force began working the case, and he too found the disturbing posts. Some of the posts were Lincoln, JFK, Reagan, Martin Luther King, Trump. Ito po yung suspect. Ito. Yan po yung suspect. He wrote something to that effect. He also wrote another saying, "Bullets, please. Jesus, save America." Another one he wrote, "I've been banned from X because I said I hope and pray someone kills him. We haven't had an assassination in years." That gives you a flavor of some of the posts that this gentleman posted. After probable cause was established, we began our surveillance using our CID, our Criminal Investigations Division. Some of these officers you see up here are detectives, and our TAC unit. Mr. Atkins has two residences
in the city of West Palm Beach. Just before 7:30 p.m. on Friday night, Atkins was stopped near one of his homes. He was driving a white 2013 BMW. When we placed him in custody, subsequently we found 3 baggies containing suspect cocaine in his pocket. They did test positive. He was arrested without incident. While being interviewed later, he admitted writing the Facebook post that said he was joking. Folks, this is not a joke. Nothing of that sort is a joke. We know. Ayan o. So malinaw po yung pagpapatunay na sa Amerika, kahit na sino, American, black American, white o anumang kulay, dayuhan ka man o kung ano ka man, basta mayroon pong mga threat sa presidente ng Amerika, mabilis ang aksyon ng mga otoridad, huli at kinakasuhan kaagad. Violence threat against President Donald Trump. Inaresto at kinasuhan. Kahit nung mahuli na daw, sinasabi, biro lang, pero hindi pa rin. Dahil lumabas sa social media, talagang violence threat ang turing ng mga otoridad sa Estados Unidos. Okay? Ganun po silang kahigpit magpatupad ng batas, lalo na ho sa pagkahubuhay ng Pangulo nila. Ang nakataya, buhay ng Pangulo nila ang pinagbabantaan. Nagbibiro man o hindi, mayroong accountability sa Estados Unidos. Alam ko sa ibang bansa ganun eh. Dito lang ho sa Pilipinas walang ganun. At kung meron mang investigation, masyadong matagal. Kaya ko po nataging topic ito naman po ay international news, lumabas sa marami mga balita, hindi lang ho sa Amerika. Kahit dito, at least malaman po ninyo. Bakit sa ibang bansa na nagkakaroon ng pananagutan, nakakasuhan, hinuhuli, ang merong mga threats sa isang presidente, nagbanta kung ano man yan, pabiro o papaano, pero banta pa rin ang turing ng mga otoridad, hinulit, pinapanagot na. Okay? Dito sa atin, garapalan, lalo na po yung mga Duterte supporters, vloggers, kung mga magsasalita below the belt sa ating Pangulo. Paulit-ulit yung kanilang pagbabanta sa buhay ng ating Pangulo. Ang pinakamatindi dyan ang ginawa ni Vice President Sara Duterte na nag-utos na siya para kunin ang buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Pero hindi pa rin naaresto at wala pa rin nakukulong until now. Although nagkaroon ng investigation ng NBI, may recommendation na, nasa office na ng prosecutor ng DOJ, pero wala pang malinaw kung ano. Masyadong mabagal, masyadong iba ang sistema rito sa atin. Bakit hindi natin magaya o hindi natin gawin na kung nagagawa sa Amerika at sa iba pang mga bansa ang pag-aresto sa mga nagbabanta sa buhay ng Pangulo, bakit dito hindi gawin? Dapat arestuhan kaagad, saka na ang pagpapay ng kaso. Kasi lalo na ngayon yung nangyari po pagbabanta ni Sara Duterte sa Pangulo noong nakaraang taon, until now, threat sa national security, yan po'y active threat sa ating Pangulo ayon sa National Security Advisor, National Security Council, Intelligence Community, Police, NBI, lahat ganun ang sinasabi. Pero walang inaaresto, ayaw nilang arestuhin ang pinanggalingan ng threat laban kay Pangulong Marcos. Sa Amerika, nangyayari yun. Bakit sa atin ganyan? Kaya kung yung mapapansin, ginagaya na ng mga followers nila. May mga vloggers dyan na talaga nagbabanta. Gusto nang pasukin ng Malacanang, gusto nang lusubin ng Malacanang, at inuutos-utos pa nga nila sa kanilang mga kasamahan ang assassination laban kay Pangulong Marcos, pero wala pa rin hinuhuli. Anong meron sa atin? Anong meron sa Pilipinas? Bakit sobrang bagal magpatupad ng batas? Bakit parang takot pa ang nagpapatupad ng batas? Bakit parang takot pa ang gobyerno sa mga gumagawa ng ganito? Hindi po biro ang ganyan na mga threat. Ayan, kinumpara ko lang. Bahala na po kayo. Any comment, reaksyon, malayang-malaya po kayo na ating mga kababayan dito po sa Mike Abe Opinions, subscriber, followers, at mga viewers sa buong mundo. Okay? Paki-like and share ng video ito para makarating po sa iba na ating mga kababayan. Sunod na ating pag-usapan, ito po. Itinuturing ba rin mismo ni Pangulong Marcos na destabilization itong petition before Supreme Court tungkol dun sa budget for 2025. Kasi pinaninindigan ng ating Pangulo na fake
at pagsisinungaling ang ginawa ng mga nag-aakusa laban sa kanya dahil hindi niya pinirmahan ang budget for 2025 na ginagamit na ngayon na merong blank item. Kung meron mang blank item doon sa BICAM report, hindi yun batas. Yan ho ang pinanindigan. Kaya handang-handa na po ang Office of the President, Solicitor General na idepensa ang ginawa ng Pangulo dahil wala daw silang ginawang blankong pinirmahan. So itinuturing na ngayon na parte ito ng destabilization or paninira sa gobyerno kasi wala na silang ibang nasilit kung hindi puro negatibo. Ang purpose po daw nitong petisyong ito ay para lang maipakita sa taong bayang merong ginagawa ang Malacanang na mali. At gusto rin nilang mahikayat ang taong bayang magalit ang taong bayan sa ating administrasyon. Yun po ang purpose, kaya destabilization. Parang bahagi na rin ng pagre-recruit, bahagi na rin ng panlilinlang sa tao para mapaniwala ang kanilang taga-suporta magalit sa administrasyon. Yan po ang tinuturing. Sa isang ambush interview kay Pangulong Marcos, sinabi na niya, paulit-ulit na parte ng destabilization. So alam ni Pangulong Marcos na merong nagdi-destabilize sa kanyang pamahalaan. Pero Mr. President, pasintabi na po, hindi kita inuutusan. Dahil sinasabi mo yan at alam mo, paghalawin mo ang iyong mga tauhan. Enforcement agency, intelligence community, para ma-identify kung sino-sino itong mga taong ito, kasuhan at ipaaresto mo. Kasi ang destabilization ay nakakasira sa ekonomiya at seguridad ng ating bansa. Nakakabagsak ng moral ng mga Pilipinong maaaring kanilang napapaniwala. Although maraming mga Pilipino hindi po naniniwala dyan o hindi susuporta dyan. Kasi alam nila na yan ay ginagawa ng mga identify sa mga Duterte. So dahil dyan, Mr. President, alam mo palang paninira ito panggugulo ito, dinidestabilize ang gobyerno mo bakit hindi mo paganahin ang mga batas at law enforcement agency para to identify and to arrest at then mag-file ng kaso? Di ba parte ng rule of law yan? Pagka merong something, imbestigahan, pag may ebidensya, dalhin sa korte. Yan po ang dapat gawin. Mr. President, pasintabi na po, hindi ho pwede yung puro interview lang at puro warning lang o pagkumpirma lang na merong gumagawa. Kailangan merong responsibility and accountability ang kahit sino, nasa gobyerno o pribadong sektor. Kasi meron tayong mga batas na dapat ay sinusunod. Okay? Ano ang inyong masasabi dyan ng mga nanonood ngayon? Tama ba o mali? Yung batas ang dapat pairalin. Yung batas ang dapat mangibabaw. At alam nyo, kung hindi nyo inaamin na merong destabilization, merong panggugulo, merong gustong magpabaksak sa iyong gobyerno, pwede pang maisip ng tao na baka ito ay mga simpleng harassment. Pero kayo mismo, Mr. President, at ang gobyerno nakakaramdam at nakakakita na ito'y paninira, dinidestabilize kayo. Bakit hindi nyo ipairal ang mga batas? Di ba? Hindi po ako nagmamagaling, pero kailangan merong accountability ang kahit sino under the law. Para lalo pang mas maging matatag ang Republika ng Pilipinas, magtiwala ang kapitalista, ang mga turista at lahat ng sektor kung merong malalim na implementation ng ating mga batas. Pero kung patuloy po ang kanilang paninira dahil ang piling nila hindi kayo pumapalag o hindi kayo nagpapailang kaso laban sa kanila, parang kinukonsinti pa o nababaliwala, magpapatuloy po yan. 2.5 years, going 3 years na po ang administrasyon ni Pangulong Marcos, kaya naman sana yung mga otoridad ay kumilos at panagutin ang mga taong ganito. Hindi lang po yan simpleng cyber libel. Kung hindi, meron naman tayong, kung sa tingin nyo, sedition o inciting to sedition o anumang mga batas na dapat pairalin. O kaya meron tayong anti-terror law. Lahat to napakatitibay po ng ating batas. May revised penal code na pinapairal din. Marami pong pwedeng gawin kung gustong gawin. Maraming dapat ipakita sa taong bayan ng ating gobyerno para ho ipakita yung totoong political will at higit sa lahat, yun pong pagkontrol sa mga taong naninira at nakakasira sa seguridad at ekonomiya ng bansa. Ang destabilization ay threat sa national security. At kapag ka may banta sa seguridad ng bansa, sinong kapitalista na mga foreign investor nga
At sino mga turistang papasok kung meron tayong political crisis o meron pang seguridad na problema ang gobyerno at ang Pangulo? Yun po yung aking tanong. Kaya, again, hindi ko kayo pinangunahan, hindi ko kayo inutusan, Mr. President, pero sa tingin ko po, panahon na ipairal ang batas to identify kung sino ang grupong ito at kung may ebidensya, kasuhan po ninyo. Hindi po sila titigil. Hindi titigil ang anumang grupong yan ng destabilization o pagpapabagsak sa inyong gobyerno hanggat hindi nyo na ipapakitang meron tayong batas. Hindi enough ang cyber libel. Meron pa hong mga batas. At alam kong alam yan ng NBI, ng Police, ng Intelligence Community, Department of Justice, at Department of Interior and Local Government. Kailangan lang galaw-galaw, kilos. Sabi nga nila, hindi pa huli ang lahat. Pero kailangan na po ay ipakita ang tapang ng batas, kapangyarihan ng batas, at kapangyarihan ng Pangulo, ng gobyerno para ho sa kapakanan ng taong bayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, kasama ang mga Pilipino sa abroad dahil lahat sila Pilipino. May malasakit, pagmamahal ang majority ng mga Pilipino sa Pilipinas at sa bansa, hindi lang sa Pangulo. Okay? Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Okay? Ngayon pong umaga ay hindi tayo masyadong magtatagal kasi po meron naging problema na naman ako sa internet connection. Medyo mahina yung connection na internet kaya po hanggang dito na lamang po. Muli, tayo magpasalamat. God is good all the time. Ang ating Panginoon lagi ang gagabay sa ating lahat. Okay? Salamat po. At tayo po ay muling magpasalamat. Father Almighty, marami pong salamat. Muli sa lahat po ng mga blessing na inyong pinagkaloob, seguridad, at katahimikan, pagkain, kalusugan, pagtatagumpay sa aming mga trabaho. Lahat po na meron sa amin ay galing sa inyo at aming pong pinasasalamatan. Sa umagang ito ay muli po akong kasama sa pangalan po ng aking mga followers, subscribers at viewers ng Mike Abby Opinions Channel at MA Pinoy TV. Kami po yung muling lumalapit sa inyo para sa dagdag proteksyon, kalusugan, katalinuhan, pagkain at lahat ng aming pagtagumpay muli naming hinihiling sa inyo. Lahat ng aming pangailangan. Pagtatagumpayan po namin dahil po sa inyong amang makapangyarihan sa lahat. Salamat po. Amen. Good morning muli sa ating lahat dito sa Pilipinas, Monday morning. Please like, share, paki-like po ninyo, share ng video ito. Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking vlog at salamat sa video ni Sir Mike Abe. So pinresent po dyan ni Sir Mike Abe yung meron pong mga tao o may tao na nagsasalita ng hindi maganda patungkol kay Trump o President Trump ng Amerika at ito pong taong ito ay hinuli ng mga kapulisan. Alam niyo po, sa panahon po ngayon, kung iaalin tulad natin noong panahon ni Digong, nung panahon po ni Digong, kapag ikaw nagsalita ng hindi maganda kay Digong, aarestuhin ka. Talagang aanuhin ka, talagang huhulihin ka. Example diyan yung isang negosyante sa Agusan del Sur. Nasaan ba yung aking nakita ko yun sa post sa FB. Salesman in Agusan arrested for libelous post versus Duterte. Imagine niyo po yan panahon ni Digong. Magsalita ka ng libelous. Ayan, yan po. Magsalita ka ng libelous against Digong, huhulihin ka. Ito ay hinuli itong si Reynaldo Orculio ng Barangay Triangulo, Nasipit Town at 3 p.m. Agusan del Sur po. Yan, hinuli po yan. At lahat po ng mga nagsalita ng hindi maganda noon kay Digong ay hinuhuli. Pero ngayon po, biruin mo, ang presidente ngayon tinatawag na bangag, tinatawag na kuting, at napakarami pa pong mga hindi magagandang bagay na sinasabi patungkol sa ating Pangulo. Katulad na lang nitong si Digong na tinawag pa ang ating Pangulo na adik, tinawag na sabi si Bongbong bangag noon
bangag hanggang ngayon. Di ba? Yan ang mga sinabi nitong si Digong. Di ba? Kumbaga, ang nagpasimuno ng mga hindi magagandang salita laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos ay itong mga Duterte. At dahil nga po, hindi naman hinuli si Digong, wala namang nagkaso kay Digong, hindi naman naparusahan si Digong sa pagsasalita ng hindi maganda laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos, ang inaakala ng mga DDEBs, ng mga Dutae supporter, pwede na nilang gawin yun laban sa ating Pangulo. Pero 'di ba, meron silang nilalabag diyan na na kumbaga hindi magandang bagay o meron silang nilalabag na batas, pambabasto sa ating Pangulo. Pero syempre nga po, walang umaaksyon, walang kumikilo. So, kung ibabalik natin ang panahon, let's say, nasa rehimeng Dutae tayo ngayon. Ako, kung masabihin kong Dutae o Duterte, si Digong nga sinabihan ng bangag yung presidente, di ba hindi na huli? O balik lang natin sa kanila. O Digong nyo, Dutae. O, ala namang masama doon, di ba bakit? Si Digong nga, o national television. Di ba, live niya sinabi, binastos niya ang Pangulo, wala namang nagparusa, mga vloggers nga ni Digong at ni Kibulok. 'Di ba kung ano-ano sinasabi sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, sinasabi kaya General Torre, 'di ba? Hindi naman mga nakukulong. 'Di ba? Kaya respect begets respect. Kung gusto niyo irespeto kayo, 'di ba? Respeto kayo. So ngayon, kung ibabalik natin ang sitwasyon, let's say panahon ngayon ni Digong, 'di ba? At may mga tao na nagsasabi po niyan o nagsasalita po laban sa ating Pangulo. Let's say si Digong ang presidente, at magsasalita tayo ng mga hindi magaganda. Let's say tatawagin natin si Digong na bangag, tatawagin natin si Digong na adik, at maglalabas ng polvoron video. Ang kalaban sigurado, 'di ba? Talagang gagawin po nila ang lahat para mapagbayad itong mga culprit. Pero dito nga po sa ating pangkasalukuyang panahon, napakahirap pong kumbaga timbangin ang sitwasyon. Kasi galing po tayo sa pandemya, medyo hindi po maganda ang ekonomiya ng ating bansa. Actually buong mundo naman ay hindi naman talaga maayos pa ang ekonomiya at kumbaga meron pa ring hangover mula po sa pandemya, 'di ba? Kaya po busy ang ating unang-una ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa pag-intindi at pag-una sa kapakanan ng pangangailangan ng mga kababayan nating mga Pilipino. 'Yun ang inuuna ng ating Pangulo. Ngayon, hindi po gaanong na-enforce ang paglaban sa mga fake news sa vlogger na ito, at lalong-lalo na ngayon na meron tayong mga nakikitang post patungkol po sa sinasabing nagkaroon daw po ng bigayan after daw pong mag-yes o bumoto ng yes ng mga kongresista, ay binayaran daw po o nakatanggap daw po ng pera ang mga nag-vote ng yes para ma-impeach si Sara Duterte. Meron pang isang litrato diyan na kung saan itong si House Speaker Martin Romualdez ay pinapakitang may hawak na pera sa lamesa, napakaraming pera. Bundle-bundle nakalagay po sa lamesa. Pero yan po ay edited at yan po ay hindi totoo, dahil po ang original picture o original uploader niyan ay nakita natin sa Instagram, at yan po ay hindi totoong pera. Papel lang po ang nasa nasa lamesa. Ngayon inedit, tapos kinrap si House Speaker Martin Romualdez, nilagyan ng pera yung lamesa, kumuha ng litrato ng lamesa, litrato ng pera,
nilagay dun sa lamesa, tapos saka ipinatong ulit si House Speaker Martin Romualdez para magmukhang may hawak na pera at nagbibigayan. At nandyan pa sa litrato ang ating presidential son na si Sandro Marcos. Napaka-powerful po ng litrato na yan na sinabing may pera daw po na bigayan. Dahil po, syempre, makakita ka ba kasi DDFs ka eh. 'Di ba? DDFs ka, bobo ka, tanga ka. Ngayon, kapag DDFs ka at bobo ka, tanga ka. Kapag pinakitaan ka ng ganyan litrato na si Romualdez nakapatong yung kamay sa pera at may kausap na dalawang kongresista na nakatawa at nakatayo pa ang kauna-unahang pumirma sa impeachment complaint na si Sandro Marcos sa likuran, 'di ba? Napaka-powerful. Ay, putya, talaga nagbayaran pala. Talaga palang nagkabayaran. Talaga palang nagkaroon ng bilihan ng yes para ma-impeach si Sara Duterte. Pero 'di ba po, kita nyo, kung sino man yung nag-post na yon, kung sino man yung original poster nun, hindi napaparusahan. Yan nga po ang gustong imbestigahan at gustong ipinpoint ng TRICOM. Yung mga ganitong fake news, talagang nakakalusot eh. Talagang nakakarating sa mga audience na targeted nila. Ano ba ang mga tina-target ng mga ganitong post na fake news? Mga ganitong edited photos. Siyempre ang gusto niyang i-target yung mga DDEBs. Para mag-alab ang kanilang damdamin, ang kanilang mga puso't damdamin, para magalit doon sa kongresista nila, doon sa kanilang distrito, sa kanilang bayan, sa kanilang probinsya, at galitin ng mga tao doon para kumampi kay Sara, para makakuha ng simpatya si Sara at eventually ay mag-aklas ang mga tao na ito. Magalit ang mga tao na ito. Ipakita ang mga tao na ito na tumanggap ng pera, yung mga kongresista tumanggap ng pera para mag-vote ng yes kay Sara Duterte. Iyan po ang talagang pinaka gusto nilang mangyari. Pero 'di ba, yan ang ano ko eh, kumbaga parang purpose ng ibang mga vlogger, ilabas natin yung katotohanan. Eto, maliwanag dito, merong sinisirang tao, si House Speaker Martin Romualdez, na pinapalabas na nagbabayad ng mga kongresista para ibigay doon ang pera at sila'y mag-vote ng yes. 'Di ba? So, maliwanag na maliwanag po ito na paninira hindi lang sa ating House Speaker, pati na rin kay Sandro Marcos at sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi yun po ang kanilang pinapalabas na ito daw po ay kagustuhan ng ating Pangulong Bongbong Marcos kahit na wala namang kinalaman ang ating Pangulo sa impeachment na ito. At sinabi na nga niya na itong impeachment ay pag-aaksaya ng oras. Pero dahil ito po ay kailangang sundin, may rule of law, may mga taong nagrereklamo, kailangan pong sundin kung ano ang kagustuhan ng mga complainant. Hindi po ito pwedeng isantabi at hindi pwedeng utusan ni PBBM ang mga kongresista o wag niyong ituloy ang impeachment dahil yun po ay sigurado na marami po ang magagalit ng mga Pilipino dahil halos karamihan po ng ating mga kababayan ay gusto pong malaman kung ano ang katotohanan patungkol po dito sa mga paglulustay ng pera na ginawa ni Sara Duterte noong siya ang DepEd Secretary. Gustong-gusto nating malaman sino si Cocoy Villamin, si Chippy McDonald, si Mary Grace Piatos, si Juan Miguel Uwishi, at marami pa po na mga nakatanggap ng pera na wala pong pangalan sa PSA. So, yan po yung kumbaga ating dito, kumbaga tayong mga vlogger, influencer, meron tayong kapangyarihan eh. Kayang-kaya nating manligaw ng kaisipan ng mga kababayan natin. Pero kayang-kaya din natin ilabas ang katotohanan kung papanig lamang tayo sa kabutihan at gugustuhin lamang natin na maging mabuti. Kasi dalawa lang naman ang pipiliin mo dito sa mundo eh. Maging mabuti o maging masama. So kung pinili mo maging masama, ipopost mo ang mga fake news video at fake news na mga litrato. Pero
Kung ikaw ay para sa katotohanan, kabutihan at pumapanig ka sa mabuti, pinipili mong maging mabuti, hindi mo ipopost ang mga fake news na litrato o mga edited at mga namanipula na litrato o video para lamang makapandin lang. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Thank you sa video ni Sir Mike Abe. Salamat po sa lahat ng sumusuporta kay Sir Mike Abe at sa aking channel. Thank you po sa inyong mga pag-comment, subscribe at sana po ay makapag-comment din kayo, makapag-subscribe kayo kay Sir Mike Abe. Mike Abe Opinions, MA Pinoy TV, yan po ang kanyang official account. Thank you po. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo, wag po kayo maniniwala sa fake news. Mama chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first!